Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi J. Zamazumo Jr., Lodi Anisa Dico, Lodi J. CM Pete, Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi Alrose Acon, Lodi Janine Grimaldo, Lodi Joan Buhat, Lodi Jonathan Toribio, Lodi Salbacots Gaming, Lodi Noleni Delian asawa ni Rachel Bondad, Lodi Ali Amin Sabangan. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-80 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang karawahe na tumatakbo. Mula sa loob ng karawahe, nagsalita si Lindgren ng seryoso na ano sa tingin mo? Posible bang magsagawa ng isang pananambang? Ang kanyang tono ay mababa ngunit puno ng pag-iingat, habang ang mga mata niya ay nakatuon sa kausap. May mga seryoso namang tingin ang ating bida. Ang kanyang mga mata ay matalim at nakatuon sa unahan. At naiisip ang mga taong ito na sinabi niya na si Ginoong Lao, na nagsisilbing advisor ni Mati Chun. At si number 3, mula sa misteryosong organisasyong yun. Dagdag pa niya na ang Heavenly Dragon's 7 Swords na nagbabantay sa Heavenly Blade Sect. Napahawak ang ating bida sa kanyang baba at seryosong sinabi niya na hindi ito madali. Lalo na ang aura ng Heavenly Dragon's 7 Swords, talagang katangi-tangi. Napasabi naman si Lindgren na mga eksperto sila. Ang mas malaking problema ay si Mati Chun mismo, dahil mas malakas siya kaysa sa lahat ng Heavenly Dragon's 7 Swords kung pagsasama-samahin. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na ang lalaking katabi ni Ginoong Lao ay si number 3. Kung maglulunsad ako ng ambush, ano sa tingin mo ang magiging reaksyon niya? Sinabi naman ni Lindgren habang naiisip si number 3 na manunood lang siya. Ang layunin ni number 3 ay hindi proteksyon kundi pagbabantay. Tumugon naman sa kanya ang ating bida na iba yun kay number 2. Sumagot sa kanya si Lindgren na tama. Sinabi naman ng ating bida sa isip na ibig sabihin, si number 2 ang kikilos para iligpit si Lindgren. At pagkatapos, sinabi niya na kailangan kong malaman kung kailan hihiwalay sa kanya ang Heavenly Dragon's 7 Swords. Dagdag pa niya na bukod doon, kailangan kong alamin kung may iba pang mga lihim na master maliban sa kanila. Tumugon sa kanya si Lindgren na sige. Sa loob-loob ng ating bida sinabi niya sa isip habang nakangiti na siguradong gustong-gusto mo na i-assassinate ko si Mati Chun. Pero wala akong balak na patayin siya. Ang mga salitang yon ay para lang guluhin ang isip mo. At makikita ang labas ng karawahe habang tumatakbo na sinabi pa ng ating bida na Young Master Ma, paano naman ang pabor na hiningi ko noon? Ang gawing posible para sa akin na malayang makapasok at makalabas sa silong ng mansyon para makita si Lin Yanqing kahit kailan ko gusto. Sumagot ito sa kanya habang nakatingin siyang nakangiti na naasikaso ko na yon. Dapat ko man lang ibigay sa iyo ang pabor na yan. Seryosong sinabi pa nito sa kanya na pero, huwag na huwag kang lalapit o susubukang buksan ang silid sa tapat ng sa kanya. Pumikit ang ating bida na itinaas ang kamay na sinabi niya na syempre. Wala akong interes sa kahit ano maliban sa kanya. Makikita ang kanyang labi na napangiti habang sinasabi sa kanyang isip na ngayon ay malaya na akong makakaalis at makakabalik. At masusuri ko na ang silid na yon. At lumipat ang eksena kay Lin Yanqing na sinasabi na nakakainis ka. Ibinuka ng ating bida ang kanyang kamay na sinabi niya na natural lang sa mga lalaki na buwisitin ang mga babae. Napaliit ng tingin si Lin Yanqing sa kanya at sinabi na makinig ka. Kung ginagawa mo ito dahil sa nangyari noong araw na yon, napakahangal at tanga mo. Walang kahulugan ang halik na yon. Sa narinig ng ating bida, umarte siyang nalulungkot. Tahimik siyang nakatingin kay Lin Yanqing, at ang kanyang mga mata ay tila nanginginig ng bahagya. Ang ekspresyon niya ay parang nasaktan, ang mga labi ay bahagyang nakasara habang pinipigilan ang anumang sasabihin. Napatingin naman si Lin Yanqing sa kanya na may nakasalubong na kilay. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki habang mariin niyang tinitigan ang ating bida. Na tila sinusuri kung seryoso ba ito o nagbibiro lamang. Napahawak naman ng kamay ang ating bida sa kanyang sarili na sinabi niya habang nakapikit na isa itong mundo kung saan ang lahat ay sumusubok lang mamuhay ng tuso, di ba? Dapat ay mayroon ding mga taong namumuhay ng inosente at hangal. Sinabi naman sa kanya ni Lin Yanqing na sa paraan ng pagsasalita mo, hula ko ay hindi ka naman pala ganoon katanga. Napabuka naman ng kamay ang ating bida na malakas siyang tumawa.
Napahawak na lamang sa ulo si Lin Yanqing at napabuntong hininga ng malalim, na para bang pilit niyang inaayos sa kanyang isipan ang mga bagay na kanina pa umiikot sa kanyang isip. Napangiti naman ang ating bida habang marahang napatingin sa gilid. Nakita niya ang isang kahon na kahoy na may nakadikit na papel, at ang kanyang mata ay agad na naakit sa nakasulat doon. Habang nakatingin dito sinabi niyang nakangiti na kailangan mo ba ng tulong? Sabihin mo lang. Nakapikit na tumugon si Lin Yanqing na hindi ko kailangan. Kaya manahimik ka lang. Napasimangot ang ating bida na sinabi niya na magiging parang isang bagong silang na sanggol lang ako. Sinabi naman sa kanya ni Lin Yanqing na at least ang mga sanggol ay cute. Tumugon ang ating bida habang nakatingin sa gilid na totoo yan. Ha ha ha. Patuloy na nakatingin siya sa gilid, tila ba may malalim siyang iniisip habang nananatiling tahimik ang kanyang mukha. Binasa niya ang nakasulat sa kahon na kahoy na Nanshan Escort Agency. At tumingin kay Lin Yanqing at sinabi niya sa isip na ngayon ko lang narinig ang pangalang yon. Siguradong hindi nila ipagkakatiwala sa isang hindi kilalang ahensya ang mga gamit na dinala nila rito. At sumapit na ang kinabukasan. Makikita ang mga tao na naglalakad sa kalsada, bawat isa ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Ang mga hakbang nila ay magkakaiba, may mabilis, may mabagal, at may mga nagmamadaling tila may mahalagang patutunguhan. Makikita naman si General Kung na nakatayo sa gitna ng lugar, at ang mga tao sa paligid niya ay gumagalang sa kanya sa bawat kilos at salita. Nagulat siya nang may marinig mula sa sound transmission na ako ito. Biglang huminto ang kanyang mga galaw, ang mga mata ay lumaki sa pagkagulat. Ito pala ay ang ating bida na nakatayo sa gitna ng mga tao na sinabi pa niya sa sound transmission na paki-inform ang intelligence agency na. Itinatag natin, at pahanap ang tungkol sa Nanshan Escort Agency sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya na siguraduhin din na sasabihin sa kanila na mag-imbestiga ng maingat, dahil ang nasa likod nila ay hindi madaling kalaban. Seryoso ang kanyang mga tingin, at sa isip niya ay napabulong ng tahimik na 3 araw na lang ang natitira bago ang huling araw ng piyesta. Makikita si General Kung na napatingin sa gilid, at hindi may kakaila ang banayad ng ngiti sa kanyang mukha, habang ang ating bida ay dahan-dahan ang naglalakad papalayo. At ilang sandali pa, makikita na natatabunan na ang ating bida ng mga tao na naglalakad. Hanggang sa mawala na siya sa likod ni General Kung, na nakatayo ng matatag habang patuloy ang mga tao sa kanilang paglalakad. Mula sa kanyang mapapakinggan niya ang katok ng isang tao sa pinto. Binuksan niya ang pintuan, at sa sandaling yun, nakita niya ang tao na nakatayo sa labas. Nagtatakang may halong gulat naman ang ating bida nang makita ito. Ito pala ay si Lin Yanqing, na humawak sa selukat habang may dalang bote ng alak. At nang makita yon ng ating bida, agad na napalaki ang kanyang mga mata, na waring hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ibinaba ni Lin Yanqing ang bote ng alak sa lamesa ng marahan, at sa pagdampi ng selukat sa ibabaw sinabi niya na nagulat ka ba? Tumugon naman ang ating bida sa kanya na hindi ko talaga akalain nakakatok ka sa pinto ko. Laging iniisip ko na papel ko ang kumatok sa'yo. Kinuha ni Lin Yanqing ang bote ng alak na nakapikit na sinabi sa kanya na gaya ng alam mo, medyo agresibo ako. Uminom tayo. Tumayo ang ating bida habang nakita niya si Lin Yanqing na tinutungga ang bote ng alak na sinabi niya na magandang ideya yan. Kukuha lang ako ng mga baso. Nakatingin ang ating bida kay Lin Yanqing habang dahan-dahan niyang pinunasan ng likod ng kamay ang kanyang mga labi. Ang kilos ni Lin Yanqing ay tila simpleng galaw lamang, ngunit may kasamang tiyak na kaakit-akit na aura na nagbigay ng kaunting pagkabighani at pagkakakuryos kay Lin Yanqing. Napahinga naman ang ating bida, na muling nakatingin sa bote ng alak sa lamesa. Hindi na siya kumuha ng baso, imbes, kinuha niya ang bote ng alak at diretso itong tinungga. Nakahawak sa pisngi si Lin Yanqing, at kitang-kita ang lungkot sa mukha niya habang iniisip ang sinabi sa kanya ni Lin Ren na ibigay mo ito sa kanya bukas. At nang mapansin siya ng ating bida, agad na sinabi niya na may nangyari bang hindi maganda? Agad namang napatingin sa kanya si Lin Yanqing. May nagtatakang mukha naman ang ating bida habang nakatingin kay Lin Yanqing, ang mga kilay bahagyang nakaangat at ang mga matay kumikislap sa halo ng pagkabigla at kuryosidad. Napatungo naman ang ulo si Lin Yanqing at tahimik na pumikit, na para bang pinipigilan ang sarili na bumigkas o magpakita ng mas malalim na damdamin.
Inabot ng ating bida ang bote ng alak habang sinabi sa kanya ni Lin Yanqing na hindi. Kung tapos ka na, pakiusap ibigay mo na sa akin. Nakatingin ng tahimik ang ating bida. Habang muli niyang tinungga ang bote ng alak. At muling ibinalik ito sa ating bida habang sinasabi na hindi pa huli ang lahat kahit ngayon. Tumugon ang ating bida sa kanya na anong ibig mong sabihin. May nag-aalalang mukha si Lin Yanqing nang sabihin sa kanya ang linyang ang tumakas. Tahimik lang siyang nakatingin kay Lin Yanqing, ang mga matay punong-puno ng kuryosidad at pag-aalala, habang sinusubukang basahin ang damdamin sa mukha ng kausap. Tumungga ang ating bida habang sinasabi niya sa isip na halata sa kanya na pinag-isipan niyang mabuti ang pagsasabi ng mga salitang ito. Kahit sa sandaling ito, gumawa siya ng isang malaking desisyon. Nakababa ang ulo ng ating bida na sinabi niya na mamuhay ka ng masaya kahit sa natitirang isang taon mo. Marami pang oras para ayusin ang buhay mo. Nagulat naman si Lin Yanqing habang sinasabi niya ayoko. Dagdag pa niya habang nakangiti na ayokong sirain ang pangako ko na mabubuhay ng isa pang taon at tumakas na lang. Napasigaw sa kanya si Lin Yanqing na may nag-aalalang mukha na talaga namang ikaw. Napangiti naman ang ating bida habang nakatingin kay Lin Yanqing. May nagtatakang mukha naman si Lin Yanqing habang nakatingin ng tahimik sa ating bida. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakaangat, at ang mga mata ay kumikislap sa halo ng pagtataka at kaunting pag-aalinlangan. At ilang sandali pa, napatungo ng ulo si Lin Yanqing habang malalim na huminga, na para bang pinipilit niyang ayusin ang sarili at kontrolin ang damdamin na sumasaklaw sa kanyang dibdib. Agad na hinatak ni Lin Yanqing ang bote ng alak mula sa kamay ng ating bida, at sabay nitong sinabi, sa tingin ko, dapat akong uminom para sa pinakamalaking hangal sa buhay ko. At ilang sandali pa, muli na namang tumungga si Lin Yanqing sa bote ng alak, na para bang pinapalakas ang sarili o binibigyan ng lakas ang kanyang sinasabi. Seryosong sinabi naman ng ating bida sa kanya na bakit mo sinasabi ito sa akin. Nagpunas ng labi si Lin Yanqing at sinabi na bakit mo sinabing gusto mo ako. Ibinuka ng ating bida ang kamay na sinabi niya na dahil gusto kita. Habang tumatayo si Lin Yanqing hinawakan ng salukat na tumugon sa kanya na ganoon din ako. Inilagay ang salukat sa ulo at sinabi pa nito habang naglalakad na gusto ko lang itong gawin para sa iyo. Dagdag pa nito habang mariin na nakatingin ng ating bida na bukas. Na sinabi pa niya habang binuksan ang pintuan na bibigyan kita ng ilang mga race eta at elixir na makakatulong sa iyong misyon. Isinara niya ang pintuan at umalis, habang nakatingin ng ating bida sa kanyang pag-alis, ang mga mata ay punong-puno ng kuryosidad. Napasabi pa siya sa isip na malamang ito ang droga na nagdudulot ng mga side effect na yon. Dagdag pa niya habang makikita ang labas ng ina tutal, kung mabaygo ako sa asasinasyon, kailangan ko na talagang mamatay. At dito na po nagtatapos ang 80 kabanata. Ika-81 kabanata, sa pagpapatuloy. Sumapit na ang umaga, at makikita ang ina tinutuluyan ng ating bida sa ilalim ng banayad na liwanag ng araw. Mula dito nakangising sinabi sa kanya ni Ma Lindgren na sa wakas, bukas na ang huling araw ng Golden Banquet. Kumusta ang pakiramdam mo? Makikita naman si Lin Yanqing na mariin ang pagkakapikit ng mata. Ibinuka ng ating bida ang kanyang kamay na masayang sinabi niya na maayos na maayos. Tila ba hindi ko ito huling araw sa mundo? Napasabi naman sa kanya si Ma Lindgren na huwag kang magsalita ng ganyan. Tiyak na magtatagumpay ka. Hinawakan niya ang kamay ng ating bida at sinabi pa nito na at siguradong magagawa rin ang antidote. Nakangiti ang mukha ni Lindgren habang nakatingin sa ating bida. Nakatingin naman ang ating bida sa kamay ni Lindgren na nakahawak sa kanya, at sa isip niya ay napabulong na talagang nanindigan siya sa papel niya bilang kontrabida hanggang huli, Bigla namang may napakinggan siya sa gilid na sinasabi na pakiusap, kunin mo ito. Inaabot sa kanya ang isang supot habang sinasabi ni Lin Yanqing na isa itong tableta na tumutulong para mas maging swabe ang paggamit mo ng iyong inner key. Bahagyang nakatungo ang ulo nito na may lungkot sa mukhang sinabi pa na makakatulong ito para sa misyon mo bukas. Nakangiti naman ang ating bida na sinabi niya na salamat. Siguradong magtatagumpay ako sa misyon. Nagulat naman ang ating bida nang biglang napatingin sa ibaba, at agad na huminto ang kanyang paghinga sa sandaling makita ang hindi inaasahang tanawin. Nakita niya pala ang kamay ni Lindgren na nanginginig habang inaabot sa kanya ang supot.
At pagkatapos, tumalikod na si Lindgren. Habang tahimik na pinagmamasdan siya ng ating bida. Tahimik na umalis ng silid si Lindgren, pagkatapos ay sumara ang pintuan, at nanatili ang katahimikan sa silid, habang ang bawat echo ng pag-alis ni Lindgren ay nag-iwan ng bakas sa isip ng bida, isang halo ng pagkabigla, kuryusidad, at pagninilay sa kahalagahan ng nangyaring. Sandali, sinabi naman sa kanya ng ating bida na kailangan ko ang tulong niyo para i-assassinate si Mati Chun. Sumagot ito sa kanya na napahawak sa kanyang dibdib na paano ako makakatulong. Sabihin mo lang ang gagawin. Tahimik naman na nakatingin ang ating bida kay Lindgren. At pagkatapos, sumapit na ang kinabukasan sa huling araw ng Golden Banquet. Ang buong lugar ay muling nagising sa sigla at ingay ng mga tao, na tila mas masigla kaysa sa mga nagdaang araw. Ang mga kalye ay puno ng mga panauhin, mga ngalakal, at mga tagamasid na sabik makita ang magaganap sa huling araw ng malaking pagdiriwang. At makikita ang bahay na ito na nakatayo sa gitna ng tahimik na bakuran, tila hiwalay sa ingay at kasiyahan ng huling araw ng Golden Banquet. Mula dito, makikita ang mukha ni Lindgren na seryosong nakatingin sa harap. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng malalim na pag-iisip, na para bang sinusuri niya ang bawat posibilidad na maaaring mangyari sa araw na iyon. Nakatingin pala ito kay Mati Chun na nakangiting sinabi nito na anong nangyayari at gusto mo pang paalisin ang mga escort namin ng ganito. Tumugon sa kanya si Lindgren na may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Hong Nim, sumagot ito sa kanya na ano yon. Muling sinabi sa kanya ni Lindgren na may nakuha akong impormasyon. Tinanong siya nito at sinabi na anong klaseng impormasyon. Seryosong tumingin ito sa kanya at sinabi na may isang tao na tinatawag na unnamed warrior na nagtatangka sa buhay mo. Sinabi naman sa kanya ni Mati Chun na ang unnamed warrior. Bakit niya gagawin yon? Sinabi naman sa kanya ni Lindgren na paano ko malalaman kung ano ang iniisip niya. Muling sumagot sa kanya si Mati Chun na wala naman kaming atraso sa isa't isa. Napangiti si Lindgren na sinabi sa kanya na hindi ko alam. Tumingin ito na sinabi pa na marahil ay may nagawa kang kasalanang mortal na hindi alam ng mundo. Napahawak ito sa baba at napangisi na lang. At sinabi pa nito kay Lindgren na yan ang gusto mo. Bakit mo sinasabi sa akin ang napakahalagang impormasyong ito? Hindi ba't gusto mo akong mamatay? Ibinuka nito ang kanyang kamay na sinabi sa kanya na mabuti. Totoo yan, pero hindi ko hahayaan na patayin ka lang ng kung sinong walang pangalan. Napangiti ito habang tumagilid na sinabi na salamat sa pagsasabi sa akin. Naglakad si Mati Chun ng tahimik, ang bawat hakbang niya ay mabagal ngunit matatag. Nakangisi naman si Lindgren habang nakatingin kay Mati Chun na naglalakad palayo. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, na para bang may naiisip siyang bagay na hindi pa alam ng iba. At sinabi nito sa kanyang isip na hindi na kailangan yan, dahil malamang ay mamamatay ka na rin naman agad. Bigla namang napalaki ang mga mata ni Lindgren, at sandaling natahimik siya na para bang hindi niya inaasahan ang mga nangyayari. Sinabi pa niya habang makikita si Mati Chun na nakaharap sa mga lalaking nakakapa na ano ito. Hindi ba dapat ay tinambangan na siya ng unnamed warrior sa sandaling tumalikod siya ng ganito? Pinagpapawisan nito habang sinabi pa niya sa isip na mawawalan siya ng pagkakataon sa bilis na ito. At pagkatapos, tinawag niya si Mati Chun, na agad na napalingon nito ng tingin habang sinasabi na ano yun. Sinabi sa kanya ni Lindgren na may sasabihin pa ako sa iyo. Matalim itong tumingin na sinabi pa niya na ano. Nanginginig ang boses ni Lindgren na sinabi na well. At napasabi sa kanyang isip na ang atmosfera sa paligid ni Mati Chun ay naging napakalamig. May mali dito. Nakangisi sa kanya si Mati Chun na sinabi niya na curious ka ba kung bakit hindi ako tinatambangan ng unnamed warrior. Makikita sa mukha ni Lindgren ang gulat na labis. Habang ang malamig na pawis ay unti-unting tumutulo sa kanyang noo at sa gilid ng mukha. Ang mga mata niya ay lumalaki, at halatang nagtataka siya sa hindi inaasahang pangyayari, sinusubukang basahin at unawain ang biglang pagbabago sa sitwasyon. At ilang sandali pa, makikita na pinaslang ng mga tauhan ni Mati Chun ang mga lalaking nakatayo na nakakapa. Ang kilos ay mabilis at walang awang galaw, na parang bawat hakbang at atake ay planado at tiyak. Napalaki ang mga mata ni Lindgren sa kanyang nakita, na may halong pagtataka at pagkabigla sa bawat galaw sa harapan niya.
Ang mga tauhan na sanay mag-aambush ay biglang tinutukan ng espada ng bawat tauhan ni Mati Chun. Ang bawat galaw ay mabilis at tiyak, na halos walang puwang para sa anumang pagtatangkang depensa. Napasigaw si Malindren. Ang tinig niya ay puno ng pagkabigla at galit, na anong ibig sabihin nito? Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tensyon, at halatang hindi niya maunawaan ang biglang pagbabago ng sitwasyon. Tumingin kay Malindren si Mati Chun, ang kanyang mga mata ay matalim at punong-puno ng galit at paghatol. Mahigpit niyang wika na sinabi niya na pinilit mo siyang isagawa ang asasinasyon. Narinig ko rin na binigyan mo siya ng mga droga. Napalaki ng mata si Malindren sa kanyang narinig, at kitang-kita ang pawis na tumutulo sa noo at gilid ng mukha. Kasabay ng bahagyang pagkaputla ng kanyang balat. Ang ekspresyon niya ay puno ng gulat at pagkabigla, habang unti-unti niyang pinoproseso ang biglaang akusasyon ni Mati Chun. At nanginginig na sinabi niya na sinong nagsabi sa iyo niyan. Tumugon sa kanya ito na nakatanggap ako ng lihim na sulat kahapon. Muling sinigaw sa kanya ni Malindren na umaasta ka ng ganyan base lang sa paniniwala sa isang walang kwentang sulat. Nakangisi sa kanya si Mati Chun at sinabi na ang sulat na yon ay ipinadala ng unnamed warrior na pinagbantaan mo. Dagdag pa ni Mati Chun sa kanya na may panguuyam na sabi. Tuluyan ang namutla si Malindren nang marinig ang mga salitang yon, at hindi niya maiwasang napasabi ng may bahagyang panghihina sa tinig, na ano. Ang kanyang mga mata ay lumaki, at ang kulay ng mukha niya ay halos naging mapatla, na malinaw na nagpapakita ng labis na gulat at pagkabigla. Sinabi pa sa kanya ni Mati Chun na ibinuka ang kamay na. Kumilos ka ng eksaktong-eksakto sa nakasulat sa lihim na sulat. Tinawag mo ako rito at nagplano kang mag-aksaya ng oras. Dagdag pa nito na nagtataka ako kung paano nalaman ito ng unnamed warrior gayong hindi naman siya manghuhula. Napahawak sa damit si Malindren ng mahigpit na sinigaw nito na isa itong maling pagbibintang. Isa itong sabuatan para iligpit ako gamit siya. Tumingin ito ng seryoso na sinabi niya na malalaman natin yan kapag nag-imbestiga na tayo. Namutla ito sa kanyang narinig na sinabi habang nanginginig ang boses na ano ba talaga ang. Hindi na niya ito naituloy. At sinabi sa kanyang isip na maaari kayang. Ang lahat ng ito ay sabuatan ng bastardong yun para sa sandaling ito. At sa sandaling yun, naiisip ni Malindren ang mga sinabi ng ating bida na pakiusap, hayaan mo akong malayang makapasok at makalabas sa lihim na silid sa silong. Ang alaala ng mga salitang yun ay bumalik sa kanyang isip, na parang unti-unting nagbubukas ng mga tanong at pangamba sa kanyang kamalayan. At naiisip niya ang mga nangyari noong nag-inuman sila. At lalo na noong binigyan pa siya ng ating bida ng hasaan. Ang alaala ay muling nagdulot sa kanya ng halo ng pagkagulat, pagkagalit, at kaunting pagtataka sa kakaibang kilos ng bida. Ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago. At napasabi sa kanyang isip na ang hayop na yon. Dagdag pa niya habang makikita ang manner na ito na sino ka ba talaga? At lumipat ang eksena sa paa na ito na naglalakad. Ito pala ay ang ating bida na naglalakad sa pasilyo, bawat hakbang ay may banayad na tunog na umaalingaw sa tahimik na paligid. Sinabi pa niya sa isip na dapat ay nahuli na si Malindren sa mismong akto ni Mati Chun. Susubukan niyang tumakas gamit ang madulas niyang dila, pero hindi ito magiging madali. Nakita naman siya ni number 2 habang naglalakad papalapit, at agad na huminto ang bahagyang galaw ng kanyang katawan sa pagkagulat at pagtataka. Tahimik lang siyang nakatingin kay number 2, ang mga mata ay nakatuon. Sandaling, huminto siya sa kanyang paglakad, at sa katahimikan ng pasilyo, ang tanong ni number 2 na bakit ka nandito. Dagdag pa nito sa kanya habang mariin na nakatingin na ikaw na hayop ka. Hinawakan niya ang ilaw na nasa kanyang gilid, ang mga daliri ay marahang dumampi sa malamig na metal ng lampara. At pagkatapos, ibinaba niya ang ilaw. Sa pagkababa ng ilaw, agad na na-activate ang patibong na nasa itaas ng ating bida. Habang nakatayo lang siya, biglang bumagsak ang mga mekanismo, at isang mabigat na trap ay kumilos sa loob ng pasilyo. Na halos hindi napapansin bago ito umabot sa lugar kung saan nakatayo ang bida. Isang malakas na pagsabog ang sumabog sa lugar kung nasaan ang ating bida, at ang alon ng usok ay agad na umalingaw sa pasilyo. Nagulat naman si number 2, at bigla siyang napalaki ang mga mata sa kanyang nakita mula sa makapal na usok. Ang paligid ay puno ng alikabok at usok na halos nagbabalot sa lahat ng tanawin.
Ang bumagsak na trap mula sa ating bida ay hindi tumama sa kanya, sa halip, agad niyang hinati ito gamit ang espada. Seryoso ang mga tingin niya habang mahigpit niyang hinahawakan ang espada, ang bawat mata ay nakatuon kay number 2. At sinabi nito na makikita ang galit sa mukha na kaya, isa ka palang swordsman, ha? Mula sa bumagsak na mga patibong sa kanya, agad na nawala ang ating bida, at iniwan ang umiikot na usok sa hangin. Agad na napunta siya sa harap ni number 2 at agad na umatake, ngunit kaagad din itong naharang ni number 2. At ang biglang banggaan ng espada ay nag-iwan ng malinaw na impact sa hangin. Napaatras naman si number 2 habang napapaungol sa bigat ng impact, ang katawan niya ay bahagyang nawala ng balanse at napalayo ng ilang hakbang mula sa lugar ng banggaan. Nagulat siya nang makita na ang kanyang espada ay nagkaroon ng mga bungi sa talam, at sandaling huminto ang kanyang galaw sa pagkabigla. Ang mga mata niya ay lumaki, at kitang-kita sa mukha ang halo ng gulat at pagkaalerto, habang mabilis niyang sinusuri ang pinsala sa sandata. Bigla siyang napatingin sa unahan, at kitang-kita sa mukha niya ang gulat na halos huminto sa kanyang paghinga. Nakita niya ang ating bida na mabilis na sumusugod sa kanya, at agad na tumindi ang gulat sa kanyang mukha. Isang malakas na atake ang pinakawalan ng ating bida kay number 2, at agad naman itong naharang ni number 2. Ang banggaan ng kanilang mga espada ay nagdulot ng alon ng puwersa na kitang-kita sa hangin, ang paligid ay parang umiling sa lakas ng impact. At makikita ang mga mata ng ating bida na lumiliwanag habang nakatingin kay number 2. Lahat ng mga atake ng ating bida ay hinarang ng espada ni number 2, at kitang-kita sa mukha nito ang paghihirap at tensyon. Patuloy na winawasiwas ng ating bida ang kanyang espada, at sa bawat galaw nito, makikita ang mga hiwa sa hangin na nag-iiwan ng bakas ng matinding puwersa at bilis. Napapikit ng isang mata si number 2 habang sinasabi niya sa isip, na ang bastardong ito ay isa palang sword expert sa simula pa lang. At pagkatapos, malakas na sumigaw si number 2 habang sumusugod, ang tinig niya ay puno ng galit, tensyon, at determinasyon. Ngunit mas tumindi pa ang liwanag ng mga mata ng ating bida, na parang sumasabog ang konsentrasyon, determinasyon, at tapang sa bawat galaw niya sa isang mabilis na atake. Nilampasan niya si number 2, at kitang-kita ang mga mata nito na namuti sa pagkagulat at tensyon. Makikita ang likod ng ating bida, at sa kanyang paligid ay umiikot at umuusok ang hangin sa bilis ng kanyang galaw. Isang sandali pa, makikita ang katawan ni number 2 na biglang sumirit ang dugo mula sa pinsalang natamo sa mabilis at matinding atake ng ating bida. Bumagsak siya sa sahig, humandusay ng mahina at tila wala ng buhay. Winasiwas naman ng ating bida ang kanyang espada, at sa bawat galaw, ang dugo ni number 2 ay nagtalsikan, pumipintig sa hangin at dumadampi sa paligid. At dito na po nagtatapos ang 81 kabanata.